Magandang araw mga amot. Welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa bagong inilabas na survey patungkol po sa popularity ng ating Pangulo at ng kalawang Pangulo at ng ibang mga matataas na personalidad sa ating bansa. So, marami ang nagtatanong kung bakit bumaba ang popularity rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, dalawa yung topic na gusto kong matakel. Yung kay BP Sara na tumaas pa yata ng kung ilang porsyento. So, kay Pangulong Bongbong Marcos ay bumaba. At kay BP Sara naman ay tumaas. So, unahin natin si Pangulong Bongbong Marcos kasi siyempre marami nga nagtatanong kung bakit bumaba ang popularity rating ng ating Pangulo. Unang-una nga po, siyempre yung unstable na inflation rate na, in fairness naman po kay Pangulong Bongbong Marcos ay inabutan na niya. Siyempre dahil kumbaga epekto pa yan ng marami ang hindi nagsasabi nito. Pero kung maaalala ninyo, nung pandemya ay finorcast na rin po ito ng mga eksperto. Hindi lang po dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa rin po sa buong mundo ay hinulaan na to na talagang mag-i-struggle ang ating ekonomiya at ang ekonomiya din ng ibang bansa dahil nga po siyempre dahil nga po dun sa pandemya. At inabutan na lamang po ni Pangulong Bongbong Marcos itong problema na to. Kaya hindi 100% na pwede natin isisi nga kay Pangulong Bongbong Marcos itong pagtaas ng mga bilihin sa ating bansa. Nararanasan din po ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sa kasamaang palad lamang po, may mga ilang politiko dyan, may mga ilang tauhan ng mga politiko dyan na ginagamit po itong inflation para bumaba o pababain ang popularity ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang isa pa po dyan ay siyempre doon sa ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos na mapababa ang presyo ng bigas. At alam naman natin, miski po itong lingkod ninyo namumroblema din sa sobrang taas ng presyo ng bigas na hanggang sa ngayon papasok na po sa ikatlong taon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi pa po niya makita ang solusyon diyan sa problema na yan. Kasama na rin po ang manok. Nabalitaan natin sa ating mga telebisyon na napakalaki po ng itinaas ng presyo ng manok. At kung tumaas ang manok, tataas ang itlog, presyo ng itlog, baboy, baka, maging gulay. So pagdating sa ating food security, medyo talagang yan, pwede nating medyo maisisi kay Pangulong Bongbong Marcos yan dahil isa po yan sa mga plataforma na ginamit po niya nung nakaraang national election na hanggang sa ngayon ay hindi pa po niya nagagampanan. Ano ba ang mga problemang idinudulot nito? Ako, nakikita ko ganito, napakasimple lang. At nasagot na rin ng ilang mga mainstream media outlet na may mga may mga middleman dyan na gustong samantalahin ang problema natin sa kumbaga may nagmamanipulate ng presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. Kasi nakikita naman natin sa
balita na may mga partikular na gulay dahil sa sobrang baba ng presyo, itinatapon na lamang. Pero bakit pagdating sa palengke, sobrang taas? Hindi ba kayo nagtataka? Ikalawa, sinabi nila, ito, latest na lang muna, yung sa manok. Tumaas. Napakaraming poultry dito sa ating bansa. Pati yung mga backyard na mga poultry. Sa dami ng manok dito sa ating bansa, bakit napakataas ng presyo ng manok? Well, ang una ikinakatwiran, mataas ang feeds. Okay nga naman, mataas ang feeds. Ikalawa, yung mga bird flu na yan na pumapatay sa industriya ng pagmamanok, ng poultry. Ang tanong ko lamang po dyan, sa tinagal-tagal ng panahon, alam naman natin yung mga sakit na dumadapo diyan sa ating mga manok. Bakit hindi tayo gumawa, magsaliksik ng gamot, ng bakuna na pwede nating ibigay diyan sa mga poultry raiser natin na yan, yung mga backyard na yan, para hindi na maging problema yung bird flu na sinasabi na talagang pag pumatay napakarami. Pero hindi na ako naniniwala diyan sa bird flu na yan. Alam niyo kung bakit? Ito lang sinabi ko, laganap ang poultry dito sa ating bansa. Isa sa mga pinakamadadaling alagaang hayop, ang manok. Within 25 days, 35 days, hanggang 45 days. Talagang malaking-malaki na ang mga manok. So, sa dami ng supply natin, bakit napakataas ng presyo niyan? Isa sa mga nagiging problema niyan ay binabakote o hinaharangan ng mga may impluwensyang tao. Alam nyo, kahit sa palengke, politika rin yan. May mga bumabakod diyan sa mga pwesto sa palengke, sa talipapa. Pinapakyaw ng mga taong may pera yan, may impluwensya, para hindi na makuha yung mga pwesto na yan. Dahil siyempre, kompetensya yan, negosyo. Kumbaga, iilan-ilan lamang po ang may access sa palengke at talipapa. Hindi po nasusunod yung sinasabi nilang from farm to market o kaya lagay natin from poultry to market dahil sa dami ng nagmamanipulate sa pwesto pa lang sa palengke. Napapansin ko. Karaniwan yan, may mga pwesto pa sa gobyerno. Binabakote nila yung mga pwesto para sila lang ang nagtitinda. So, sila lang ang nagtitinda, presyo nila ang nasusunod. Hindi kaya pati sa bigas, ganyan din? Hindi nyo ba naiisip yan? Ikalawa, dyan sa bigas, problema nating malaki yan. Ang isang nakikita ko dyan, yung mga middleman din. Lahat ang problema, middleman. Nagtatago ng bigas, pati yung mga may-ari na yan. Bakit yung nahuling ng hohord ng bigas, sabi nila, hawak na nila, kilala na nila. Bakit nawala na sa eksena yon? Hindi ba? Ibig sabihin, may impluwensyang tao yon o may impluwensya yon. Pinatahimik yung kaso. So, halos hindi na binibigyan ng pansin ng Pangulo itong ating food security. Kaya bumaba ang kanyang popularity ratings. Ikatlo, sa aking napupuna at panghuli, para kay Pangulong Bongbong Marcos, siyempre, yung walang kamatayang politika. Ipinakita niya kaagad sa nakararaming tao na talagang sadyang politika lamang ang kanyang dahilan sa pagbalik o sa pagpasok sa pangpanguluhan para masagip ang kanyang pamilya sa mga kaso. Nakikita lahat ng tao yan. At kumbaga parang ang tingin ng ibang tao, wala talaga siyang malasakit sa mga Pilipino, sa mga kababayan niya. Ayan ang aking napapansin na tatlo sa mga dahilan kung bakit bumaba ang popularity rating ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi ako magtataka sa mga susunod na surveys
ng, masasabi nating mga ah, ah, pinaniniwala ang mga market, ang mga nagsusurvey dyan na bababa pa lalo ang popularity rating ni Pangulong Bongbong Marcos. So dito naman tayo kay BP Sara kung bakit tumaas yung kanyang popularity rating. Napakasimple. Hindi mo na kinakailangan lagyan ng ibang kahulugan. Siya ay nananahimik lamang. Halos nananahimik lamang siya. Hindi siya masyadong sumasali sa mga mga kontrobersyang nagaganap ngayon sa ating bansa. Pati yung sa Pogo, pilit na ikinakabit siya doon sa Pogo dahil si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa mga pumayag na mamayagpag ang Pogo sa ating bansa. So, siyempre, tatay mo si Duterte, dating Pangulong Duterte, Vice President ka ngayon, pilit nilang ikinakabit, yung Pogo kay BP Sara, pero sa ngayon wala pa nagtatagumpay, wala namang masyadong naniniwala pa dahil wala namang ebidensya. Wala pang ebidensyang direktang may kinalaman nga si BP Sara sa Pogo. So, nananahimik lamang po siya at sa pananahimik niya, kumbaga maraming nanglalait sa kanya. Alam nyo, paulit-ulit ko na lamang po sinasabi na ang paborito ng mga Pilipino, lalong-lalo na pagka politiko ang pinag-uusapan, yung inaapi. Parang teleserye lang yan. Kung sino yung inaapi, nahando ng amor, nahando ng simpatya ng mga Pilipino. So, mentras lalo nyo nilalait yung tao kung wala din lang naman kayong matibay na ebidensya, wag nyo nang siraan. Kasi mas nakakatulong sa kanya yon. At isa pa, yung sinabi niya na siya ay itinalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. Panoorin nyo na lang yung last video ko patungkol po doon. Tama naman po yung aking sa pantahan na walang nakakaintindi nung kanyang ibig sabihin. Walang nakakahula nung ibig sabihin nung sinabi niya yung designated survivor. Pero ako, eksakto sigurado akong yun ang tama na talagang ipinapakita niya na sa madlang people, sa sambayan ng Pilipino na may disgusto na siya sa administrasyong Marcos at nais na niyang kumbaga itumindig. Hindi lamang po natin alam kung kailan niya to i-anunsyo, pero nakatitiyak ako bago matapos bago mag-filing ng Certificate of Candidacy ang mga senador na kanyang susuportahan sa susunod na eleksyon, malalaman na natin kung talagang siya ba ay naghahanda na talaga para tumakbo sa 2028 national election. At siyempre, pagka ganun ang iyong plano, kinakailangan may mga taong matitibay ka rin na nasa posisyon na para masuportahan ka. Yan ang hindi nakukuha. Yung iba dyan, gumagawa lang ng content o yung ibang mga media personalities gumagawa ng ibang sa pantaha para lang siyempre sumikat, para bumenta. Pero kung i-analyze mong mabuti, wala nang direct wala nang ibang ibig sabihin yun kung di ipinapahayag niya na sa sambayan ng Pilipino na wala na ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte at maliwanag pa sa sikat ng araw na oposisyon na si BP Sara. Yun na po yun. Hindi naman necessarily na kakampi siya sa oposisyon, dun sa traditional na oposisyon ngayon, dahil kung tutuusin naman, wala namang isang oposisyon. Kahit 5-10 kayo oposisyon, okay lang yun. Ang tinitingnan dyan sino yung pinakasikat na oposisyon. So, alam ko sa mga oras na to may nakikipag-usap na kay BP Sara at kinukumbinse na kumampi na siya sa traditional na oposisyon na nakasanayan na
ng ating mga kababayan, kumbaga administrasyon, oposisyon. Pero sa nakikita kong senaryo, gusto ni BP Sara na siya yung isa pang mukha ng oposisyon na direktang babangga sa administrasyon. Kayang-kaya niya yan dahil unang-una, malawak ang suporta na natatanggap ni BP Sara. Ikalawa, kapares po nung sinabi ko kanina, hindi siya sumasawsaw sa mga isyo. Yan ang mabigat. Isa pang ipinangsisira sa kanya, yung pananahimik niya sa isyo sa West Philippine Sea, kung saan marami ang nagsasabi na kampi siya sa China, silang pamilya, Duterte. Pero baka nakakalimutan nyo na ang mga Marcoses din ay pumaling noon. Nung nasa posisyon pa si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., pumaling din sila sa China noon. Hindi ho ba? O bakit hindi maipukol kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon yan? Di ba? At isa pa, hindi mo rin masasabi na nakapaling ang mga Duterte sa China dahil si Pangulong Rodrigo Duterte na po ang mismo nagsabi na wala siyang napala sa China. So kung wala siyang napala sa China, bakit kakampi pa si Sara o si BP Sara sa China? Sabihin na natin pakitan tao, naturalmente kailangan makibagay ka rin sa mga bansa katulad ng China dahil unang-una napakalaki, ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Kailangan, kahit ayaw mo sa kanila, kahit na ginagawa ka na nila ng katarantaduhan, kailangan ipakita mo na kaya mong makibagay. Pero hindi naman nangangahulugan na sarado o saradong China lamang si BP Sara. Alam nyo, may nakita akong isang senaryo, hindi nyo na matatandaan nito, pero una na siyang niligawan ng Estados Unidos. Kung inyong ibabalikan yung panahon ng mga pagkandidato nila sa kanilang mga posisyon, una na siyang niligawan ng United States. At siguro, kumbaga, tama yung ginagawa ni BP Sara, ang manahimik. Pabayaan niya kung anong gusto sabihin ng mga tao, basta siya nagtatrabaho lang sa abot ng makakaya ng kanyang katawan at ng kanyang, siyempre, posisyon na nasasakop ng kanyang kapangyarihan. At pagdating sa mga isyong mabibigat, hindi ka dapat nagsasasagot diyan, lalo na kung wala namang kinalaman yan sa iyong tungkulin. Hindi ho ba? Marami tayong mga media personalities diyan, mga vloggers, na pinipilit na magkamali si BP Sara. Nagkataon lang. Nakikita kong matalino, napakatalino ni BP Sara. At kung may advisor man siya, magaling ang kanyang advisor, political advisor. Hindi po sa porke inaangat ko si BP Sara ay pro Duterte ako. Hindi ho. Ang komento ko ay binabase ko lamang sa nakikita ko ngayon sa kanya. Maaring magbago po ang komento ko sa kanya habang tumatakbo ang panahon. Maaring susunod, may disgusto ako sa kanya. Pero actually, meron din akong disgusto sa kanya. Hindi ho ba? Ito nga, yung pananahimik niya tungkol sa China. Pero nung iniisip ko kung bakit, ano yung mga posibilidad, kung bakit nananahimik siya. Una, ikalawang pangulo nga lang naman siya. Pangalawa, bilang isang ikalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa, inaasahan sa iyo na dapat hanggat magagawan mo ng paraan na makikisama ka. Kahit masama sa loob mo, kahit ayaw mo, dahil nandiyan ka sa posisyon na yan, kinakailangan pakibagayan mo sila. Ilugar mo ang sarili mo sa dapat na kalugaran. Nagkataon lamang po na ang lugar ng Pilipinas ay sadyang nasa ilalim. So, kumbaga, nangangamuhan tayo pare-pareho.
wag nating pairalin ng kayabangan. Ang utak ang dapat na ginagamit natin sa pang-araw-araw. At tingin ko, yan po ang laging ginagamit ni BP Sara. So, dito ko muna tatapusin itong video na to at syempre, obserbahan pa po natin na mabuti ang mga galawang politika. Lalong-lalo na po at papalapit na ang 2025 national election. So, hanggang dito muna po ako at sa iba ko po pong mga video ay, sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.